para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay Hunyo 26, 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Presyo ng paborito ninyong Gigi o galonggong at iba pang uri ng isda sa ilang pamilihan tumaas. Halos dobleng presyo kinwestiyon. Arangkada Balita. Sasingil sa kuryente nakaamba sa susunod na buwan. Arangkada Balita. Pero 40 hanggang 46 pesos na kada kilo ng bigas, malabo pa ayon sa grupong Sinag. Arangkada Balita. Balita sa ibaing dagat, mga nawawalang bata sa Gaza sumampa na sa 20,000. Arangkada Balita. Sa sports, Team Philippines sa 2024 Paris Olympics nadagdagan pa. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, Janela Salvador handa raw tumodo sa GL nila ni Jane De Leon. Arangkada Balita. Abangan sa viral na balita mamaya kung makakaabot dahil Ate Hiyas, abangan natin itong balita na ito. Ano ba yan? Baboy! Uy! Baboy! Uy! Nag-walking sa Sisilex, dyan po yan, sa Cebu. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning. Kayo pa rin po ay nakatutok dito siyempre na may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Ngayon pong araw na ito ng Wednesday, June 26, 2024. Kami po ang inyong mga makakasama hanggang alas 6 po tayo ng morning. Magandang umaga po ng Miyerkules. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga ng mga balita, kinwestiyon ng grupong samang industriya ng agrikultura o SINAG ang pagmamahal ng galunggong o Gigi at iba pang uri ng isda kahit sapat naman ang supply. Dapat na halos dumoble ang presyo ng Gigi sa Magsaysay Fish Market dyan po sa Dagupan City sa Pangasinan. Mula sa 100 hanggang 120, nasa 180 hanggang 200 pesos na ang presyo nito kada kilo. Batay naman sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 160 hanggang 260 pesos na ang kada kilo ng Gigi sa Metro Manila mula sa dating 180 hanggang 200 pesos. Abay talagang nagmahal. Iginit naman ng Sinag na hindi dapat ito lumampas sa 200 pesos kada kilo dahil sapat pa naman ang supply ng anumang uri ng isda. Tumaas din ng 10 hanggang 20 pesos ang iba pang uri ng isda sa Dagupan, kung saan nagkaroon din ng kaunting paggalaw sa presyo ng bangus. Yan po ay Bangus Capital of the Philippines, ang Dagupan, lalo ang Pangasinan na nasa 120 hanggang 150 pesos ang kada kilo. Arangkada Balita. Sasalubong naman sa mga consumer ng Meralco ang panibagong dagdag singil. Sa susunod na 3 buwan. Nako naman. Ito'y matapos sa pag-utos ng Energy Regulatory Commission ERC na hati-hatiin nga ang bayad
sa kuryenteng binili ng Meralco at ibang electric cooperatives sa Electricity Spot Market noong Mayo o dito sa WESM. Dahil dito, mayroong 77 centavos kada kilowatt hour na taas singil sa kuryente ang Meralco mula Hulyo hanggang Setyembre. Simulan nyo na hong kwentahin at kung malaki-laki, magtipid na. Kaya pinaghahandaan na po ng nabanggit na power utility ang mga consumer sa nakakargang dagdag singil. Bagamat dumating na sa maraming customer ang mas mababang June billing. I-enjoy ang June billing. Nabatid na umabot nga sa 1 peso and 96 centavos o halos 2 piso po yan ang bawat singil ng power utility ngayong buwan lamang. Arangkada Balita! Bukod sa dagdag gigil o dagdag singil sa kuryente, puspusan na ang paghahanda ng Meralco para sa tag-ulan at inaasahang pagpasok ng bagyo sabay nga po ng La Nina phenomenon. Ayon sa Meralco, pinaiigting na nila ang kanilang pagsasayos at pagpapatibay sa kanilang mga pasilidad upang mapabuti ang kanilang serbisyo sa mga customer. Kabilang sa isinasagawang preparasyon ang inspeksyon at load splitting operation sa Hidalgo Street sa Pasay City kung saan inalis yung mga sira-sirang kable ng kuryente upang mapalitan at isaayos din ang mga nakalawit, mga naka-spaghetti na wire upang maiwasan ang mga jam pero illegal na koneksyon. Tinayak naman ng Meralco na puspusan ang kanilang mga tauhan ng gobyerno sa mga magsasaka ng palay sa pamamagitan nga ng mga subsidiya. Ito'y upang maibsan ang kanilang agam-agam kaugnay ng pagbaba ng taripa sa imported na bigas o Executive Order number 62 na sisimulang ipatupad next week po yan, simula Hulyo 6. Ayon kay Speaker Romualdez, ang pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naninindigan sa pangangalaga at pagpapaunlad sa mga lokal na magsasaka na mayroong mahalagang papel na ginagampanan sa pagtiyak sa seguridad ng pagkain sa bansa. Tinayak din ng leader ng mababang kapulungan sa mga lokal na magsasaka na buo ang suporta sa kanila ng Kongreso, ng pamahalaan at ng taong bayan. Samantala, Arangkada Balita! binigyang dingin naman ni House Committee on Agriculture Chairman Mark Enverga ng 1st District ng Quezon ang pangako ng administrasyon sa mga magsasaka na maglaan ng mas malaking pondo bilang suporta sa agri-sector sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Mapapaso ngayong taon ang RCEP kaya't nais itong palawigin ng Kongreso at kabilang sa panukala ay itaas sa 15 billion pesos ang pondong inilalaan taon-taon para sa programa ng mga magsasaka mula sa kasalukuyang 10 billion pesos. Arangkada Balita! Kampante naman ang NFA National Food Authority na sapat ang supply ng bigas sa bansa para sa paparating na La Nina. Batay sa datos ng NFA, 3.3 million sacks o 3.3 milyong sako ng palay ang maaring gamitin para matugunan ang anumang pangangailangan. Nabatid na
Pasado na pala, Abangan no? po natin yan. At makukumpirma talaga abangan yan. ng susunod na kabanata. Makukumpirma yan kapag Oktubre na. Kasi yun na yung filing. Saka bawal na rin yung ano, di ba? Sabi ng COMELEC, yung ano yung papalit? Yung mga... Ano tawag dyan? Yung mga... Kasi dati si Pangulong Digong, di ba? Una, ayaw. Ayaw. Hindi. Abante. Oo. Well, makukumpirma. Abangan ho natin yung substitution na yan. Abangan ho natin sa Oktubre. Kasi yan pong mga pahayag po nila, statement pa lang ho yan. Wala pa hong... Although meron naman talagang epekto, pero ang talagang magdidikta po niyan yung Oktubre. Pagdating ng Oktubre. Diyan na po natin sila masasabing kandidato. Malalaman natin yan sa COMELEC dahil magiging special guest natin ang buong tropa Abangan ng po natin COMELEC yan. sa pangunguna ni Chairman George Erwin Garcia. So antabayanan niyo po yan mga kaibigan. Isang magandang special to. Ngayon, lahat sila, hindi Bibigyan pa sila kandidato. Sa Oktubre pa po natin sila matatawag Oo na kandidato. kandidato. ayon sa Lalo na COMELEC. kapag nag-file na. Yes, diba? kapag Ayun. Sige, tuloy natin ang mga balita. Speaking of COMELEC, ibinasura po ng Commission on Elections ang petisyon ng tinaguriang TNT Trio para muling buksan. Sino ba itong TNT Trio na to, Para muling buksan po ang mga ballot boxes, kabilang ang galing sa Santo Tomas, Batangas na ginamit noong 2022 presidential elections. Binubuo ang TNT Trio ni na dating Information and Communications Technology Secretary Eliseo Rio, dating elections COMELEC Commissioner, di ba? Gus Lagman at dating Finance Executives Institute President Franklin Isaac. Maliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang inihaing petisyon ng TNT Trio sa Korte Suprema na deklara ang failure of election sa buong Pilipinas ang nagtulak sa anbang para ibasura ang kahilingan. Wala anya itong silbi. Sabi po ni COMELEC Chairman George Garcia dahil taliwas ang deklarasyon ng failure of election sa isang grupo na muling pagbibilang ng mga balota. Arangkada Balita! Sa oras na 16 na sandali makalipas na po ang alas 5 na ng morning, tanggap po tayo ng ilang mga pag-ulat po at sa labas ng impila. PRB dapat umunong agad mag-issue ng resolusyon para sa pagpapatupad ng 30-day toll holiday sa Cavitex. Alamin po natin ang kabuuan ng report. Ihatid niya ni Patrol 19 Shelly Ortega Bueno. Dapat nabilisan ng Toll Regulatory Board ang pag-i-issue ng resolution hinggil sa pagpatupad ng 30-day toll holiday sa ilang bahagi ng Cavitex. Magugunitang noong June 21, inianunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang inisyatiba ng Philippine Reclamation Authority na siyang operator ng Cavitex na isuspindi muna ang paniningil ng toll sa ilang bahagi ng expressway upang matulungang mapababa ang gastusin ng publiko na dumadaan dito dahil labis na silang apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Umapila si Revilla sa TRB na bilisan ang pag-issue na resolution para nga sa pagpapatupad ng Cavitex toll holiday. Anya dapat na maantala muna ang pagpatupad ng dagdag sa toll, lalo na mismo si Pangulong Marcos ang nag-aantas na ipatupad ito. Iginit ni Revilla na malaking bagay ito para mabawasan ang gastusin ng mga motorista. Ang Public Estate Authority Tollway Corporation na subsidiary ng PRA ay nagsabing kapag ang TRB ay nilabas na ang naturang resolusyon ay agad nilang ipatutupad ang 30-day toll suspension. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa ipilang metodong naka sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, Malacanang muling nanawagan sa publiko. Alamin po natin kung ano ang panawagang ito mula sa report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Hinikayat ng Presidential Communications Office o PCO ang lahat ng mga Pilipino na makiisa sa mga tree planting activities at pagtingin pa ang mga hakbang laban sa climate change, lalo na para sa mga pinaka-apektado nating kababayan. Ang panawagan ay ginawa ng PCO bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Philippine Arbor Day kahapon, Hunyo 25, sa buong bansa sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno sa ilalim
ilalim ng Presidential Proclamation No. 643 at Republic Act 1076. Sa ilalim ng dalawang batas, ipinagdiriwang ang Arbor Day upang itaguyod ang pagpapalaga sa rehabilitasyon ng ating kapaligiran at ang sama-samang pagkilos para protektahan ang likas na yaman ng bansa. Ipinaalala naman ng PCO na ang pakikilahok dito ay malaki ang may tutulong sa ating kalikasan at sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, MIAA nagpaalala sa publiko na bawal magpalipad ng drone sa paliparan. Patrol 45, Raul Esperas sa detalye. Muling nagpaalala ang Manila International Airport Authority o MIAA sa lahat ng individual na nagpapalipad ng kanilang unmanned aerial vehicle o drone dahil sa paalala ng Manila International Airport Authority na ipinagbabawal sa airport zone ang pagpapalipad ng drone. Sangayon nito sa direktiba o regulasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sangayon kay Consuelo Bungag, ito ay matapos na makatanggap sila ng reklamo na ilang may mga drone enthusiasts ang namataan na nagpapalipad ng kanilang drone sa loob ng airport restricted zone. Palala ni Consuelo Bungag, ang tagapagsalita ng Manila International Airport Authority, na sinumang individual na lalabag rito ay ipaghaharap ng kaukulang demanda para na rin sa kaligtasan ng mga manlalakbay, kundi ng mga sasakyang panghimpapawid sa ating paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC. Arangkada Balita! Samantala, Philippine Digital Infra Project na nagkakahalaga ng mahigit 16 billion pesos. Aba, meron na rin pong go signal mula sa NEDA Board. Alamin po natin ang mga detalye sa ulat na ito. Nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Aprobado na ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ang isang flagship infrastructure project na naglalayong palakasin ng broadband connectivity sa buong bansa, partikular na sa mga liblib na lugar, gayon din ang cybersecurity. Sa ika-13 board meeting ng NEDA sa Malacanang, nagbigay na ng go signal ang board para sa Philippine Digital Infrastructure Project o PDIP. Nabatid na mayroon itong budget na nasa 16.1 billion pesos na pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA mula sa World Bank. Inaasahan sa tulong ng PDIP, mapapahusay nito ang broadband connectivity ng bansa at pabibilisin ang internet connection kahit sa mga malalayong lugar. Daragdagan ang mga digital infrastructure upang mapalakas ang private sector investment at mga kapasidad ng cybersecurity ng bansa, gayon din sa pagprotekta ng mga critical information infrastructure. Samantala, maliban naman sa PDIP, inaprubahan na rin ng NEDA Board ang pagsasagawa ng adjustment sa ilang parameters ng siyam na ongoing infrastructure projects ng bansa, kung saan 7 sa mga ito ay kabilang naman sa listahan ng infrastructure flagship projects ng pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tayo magbigay daan sa ilang mga paalala. Tanggap naman tayo ng pag-uulat buhat sa ating Metro Patrol. Sabihin po natin ang ihatid mula Kamanava ni Aling Beth Samson. Nasa 39 na magsing-irog ang nagsumpaan ng kanilang I-Do na sa ginanap na kasalang bayan bilang bahagi na ika-17th Navotas Cityhood Anniversary. Ilan sa ikinasal ang matagal na nagsasama na sina Cart Cirilo, Arsenio Jr. at Annabel Alcantara na may 27 taon nang magka-live-in partner. Sinabi naman ni Mayor John Ray Chanco ang kahalagahan ng kasal sa paglatayo ng isang matatag na pamilya. Aniya, kahit marami na ang taong kanilang pinagsama at may mga anak na, palagi isa-isip ang sakramento ng kasal. Ito ang nagpapatatag ng relasyon na may basbas ng Panginoon. Tiniyak naman ng alkalde sa mga kinasalang suporta mula sa proyekto at mga programa ng lungsod upang mapaunlad ang buhay ng bawat pamilyang Navoteño.
Hinimok din ng alkalde ang mga bagong kasal na hubugin ang kanilang tungkulin para sa kinabukasan ng pamilya. Turuan ang mga anak na maging disiplinado, mapagmahal at matutong rumespeto sa kanilang kapaligiran, maging modelo at inspirasyon sa mga anak na maaaring susunod na leader ng lungsod. Ako si Metro Patrol Beth Thompson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mula sa ating Metro Patrol reporters, punta naman natin ang sitwasyon sa mga lalawigan. Dalawang supporter daw ng mga kaliwang grupo, hiyakap ng kapayapaan at kanilang pamilya. Peace be with you. Oo, alamin natin ang mga detalye sa report na ihatid nitong si Kuya Ronald Idol Domingo. Idol, good morning. Good morning, Ma'am Judith. Dalawang individual mula sa Cagayan ang nagpasyang magbalik loob at bawiin ang kanilang suporta sa Communist Terrorist Group o CTG. Una ay ang si Temyong, 40 years old, magsasaka at presidente sa bayan ng Alcala. Inamin ni Temyong na siya ay na-recruit noong 2008 at mula noon ay naging messenger siya sa CTG o sa naturang grupo. Sumunod ay si Aka Telma, 56 years old, may bahay at presidente ng Barangay Kabuluan, Alcala, Cagayan. Ang pagbalik loob ni Telma ay pinangunahan ng Piat Police Station kasama ang intelligence operatives ng 4th Mobile Platoon at 1st Mobile Force Company. Dahil sa pinagsama-samang pagsusumikap ng pamalahan sa ilalim ng EU70 NTF-LCAC na pagdesisyonan ng dalawa na piliin ang kapayapaan at pamilya at bawiin ang kanilang suporta sa CTG. Ang mga pagbabalik loob na ito ay bunga ng masigasig na kampanya ng Cagayan laban sa terorismo at sa patuloy na pagpapatibay ng kapayapaan sa buong probinsya. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas namin lang mga paalala. Oras! Happy birthday, Ate Susan Jeronimo, 5:26. Arangkada update mula sa mga expert, syempre. Mula po dyan sa Pag-asa, nasa linya po natin si Binibining Rhea Torres. Miss Rhea, good morning! Good morning, Rhea. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone na nakaapekto po sa ilang bahagi ng Mindanao, ay asahan po natin ang maulan na panahon sa may Caraga at Davao Region. Samantalang yung easterlies naman ay patuloy pa rin nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. At asahan po natin yung maulan na panahon, partikular dito sa Aurora, Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas, dulot naman ng epekto nitong easterlies.
Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, although may tsansa po na mga biglaang buhos ng ulan or yung mga isolated thunderstorms, lalong-lalo na pagdating sa hapon at sa gabi, magiging mainit pa rin po yung panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali. So, monitoring lang po tayo ng mga thunderstorm advisory at ihanda lamang po natin yung ating mga pananggalang sa ulan. Wala din po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa mga susunod na araw po, dahil pa rin sa epekto nitong ITCZ, pati na rin sa epekto nitong easterlies, ay asahan po natin yung maulan na panahon, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa for the next 2 to 3 days po yan. At wala din po tayong gale warning, kaya malaya pa rin po makakapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga offshore thunderstorms o yung mga biglaang buhos ng ulan sa karagatan. Yan naman po latest mula dito. Ma'am Rhea? Yes po. Rhea? Oo. Anong temperature natin dito sa Metro Manila? So for Metro Manila area, Latest po. naasahan po natin na maglalaro mula 25 hanggang 34 degrees Celsius po yung 25 to yes 34. Po. Yes po. So medyo malamig ng unti, no? Tapos painit. Yes po, kung ikukumpara po natin sa mga temperatura po natin ng mga nakaraang nakalipas na buwan, araw, yes po, tama. nasa 35, halos Opo, 36 oo. na po yung temperature. So medyo mas Correct. mababa na po dahil nasa panahon nga po tayo ng tag-ulan. Tag-ulan na. Oh, pero yung Ingat lang tayo, ha? La Nina wala pa. Wala pa. Rhea. Yes po, yung La Nina is possible po around July, August, or September po yung simula. So yun po yung forecast po natin. September. Oh, kasi nagtatanong dito yung mga taga Malabon tsaka taga Navotas tsaka yung mga Nava area ba yan? taga Barangay Tanyong kasi nasira yung floodgate nga Ayun, pala nila. kaya Bumaha. Oo. So ang pangamba ng mga taga Navotas ay lalo pang bumaha. Mga taga Malabon, sina Mayor Jeannie Sandoval, Mayor Ruby. Ay, Navotas. John Rex. John Rex John Rex. Chanco, pag ganitong panahon, sa pahirapan, iyang mga pag-ulan ba na yan, usually, mga gaano katagal, lalo yung mga pauwi, syempre, Rhea, yung mga galing trabaho, gaano katagal usually yung pag-ulan na yan? Mga ilang minuto ba yan? Usually po yung dito po sa may ilang bahagi po ng bansa, yung mga nakakaranas po ng mga isolated thunderstorms, yung mga pag-ulan po na yun ay tumatagal mga 30 minutes hanggang sa 2 oras. Minsan 15 minutes lamang po. Pero yung areas po na maghapon po talaga yung mga pag-ulan, gaya po nung nabanggit po natin kanila, dulot na epekto ng easterlies tapos ITCZ, ay most likely maghapon po yung maulan na panahon. Kaya mas frequent po or mas possible po yung mga pagbaha dun sa eastern section po ng bansa na naapektuhan nitong mga weather systems po natin. Medyo matagal-tagal pag 30 minutes, ha? Lalo na kung ang out mo ay... Lalo kung malakas. Oo. So, hindi ka parang yung iba kasi, magpapataan muna, di ba? May ganun tayo. Napapataan muna ako ng buhos ng ulan. Kasi, may mga buhos naman kasi, Miss Rhea, ng ulan, ano? Parang, tama kayo, may 15 minutes o kaya 5 minutes lang. Yung buhos na buhos Opo, naman. tama. Grabe. Grabe. Na talagang ikakabahan na ng lugar eh. Ang bigat ng bagsak nung Yun, mabigat. ulan, di ba? Pero yan ba, yung mga pag-ulan na yan, kasi last time, meron tayong nagkaroon ng monsoon break, Rhea? Yes po, yung monsoon break po, yun po nangyayari pag hindi po nakaka-apekto yung habagat. Actually, yun po yung nararanasan natin ngayon dahil... Monsoon break pa ngayon, ha? Yes po, yung monsoon break po kasi is more on hindi po dahil sa... or hindi po nakaka-apekto or hindi po dulot ng habagat, kumbaga yung pag-ulan. Okay. Pero may ibang weather systems po na magdudulot ng mga pag-ulan. Kaya monsoon break dahil hindi po siya dulot ng southwest monsoon o habagat. Medyo may kalayuan po or mahina po yung epekto ng habagat na yun. Pero mas nagpapaulan po talaga ngayon yung easterlies, pati na rin po itong intertropical convergence zone. Okay? Alright. So, maghahanda na lang tayo dahil sinabi nyo. Ng bangka. Di ba? Oo. Laging dapat maganda ano, Miss Yes Rhea? po, tama po. Oo, para iwas tayo sa disgrasya o anumang Sakit. Yan. Okay? Thank you. Magandang Salamat, umaga po Rhea. muli. Ingat. Kayo din po, maraming salamat. Magandang umaga. So yan mga kaibigan, si Binibining Rhea Torres mula po dyan sa Pag-asa. Arangkada Balita!
Samantala, nilinaw ng COMELEC, Commission on Elections, na hindi pa makakaboto ng kongresista sa 2025 elections ang mga inilipat na EMBO barangays sa lungsod ng Taguig. Ayon dito kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi kasama sa anumang distrito ng nasabing lungsod ang mga EMBO barangay at kinakailangan din anya ng isang batas upang mapabilang ang mga naturang barangay sa isang distrito o kaya naman ay mailagay bilang ikatlong distrito ng Taguig. Git pa ni Chairman Garcia, walang kakayahan ang poll body na magdesisyon hinggil sa usapin dahil tanging ang Kongreso lamang ang may kapangyarihang tukuyin kung aling mga barangay ang nabibilang sa isang distrito. Samantala, kinumpirma naman ng COMELEC na maaari pa ring bumoto ang EMBO barangays sa mayor at vice mayor ng Taguig. Arangkada Balita! Itinanggi naman ni Vice President Sara Duterte ang mga umuugong na chismis na siya ang magiging leader ng oposisyon. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi pa niya pinagtutuunan ng pansin ang politika sa ngayon dahil nais niyang matiyak na maayos niyang iiwan ang Department of Education. Nanghinga naman ng komento sa mga panawagang dapat ay magmula sa education sector. Ang susunod na kalihim, sinabi ni VP Inday na walang ganoong rekisito para sa nasabing posisyon. Ang pagiging kalihim anya ay nag-uugat sa pagkakaroon ng tiwala at lakas ng loob na gampanan ang iniatang na responsibilidad sa kanya. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, sa oras ng 5:42 ng umaga, maghahain ng petition for certiorari ang kampo ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa Court of Appeals matapos ibasura ng Office of the Ombudsman ang motion for reconsideration ng alkalde para maalis ang preventive suspension nito. Ayon kay Attorney Stephen David, legal counsel ni Mayor Guo, bagamat nire-respeto niya ang ombudsman, hindi siya pabor sa desisyon nito. Giit ni Attorney David, sobrang apektado ng alkalde sa sitwasyon dahil sunod-sunod anya ang banat kay Mayor Guo. Naniniwala rin ang kampo ng leader ng Bamban o ng Bamban Mayor na bahagi ito ng political harassment laban sa controversial na alkalde. Arangkada Balita! Target naman ng Department of Justice na ilabas agad ang preliminary whole departure order laban kay Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at 13 iba pa na naharap sa kasong qualified human trafficking. Ito'y matapos sa pirmahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Guo at dating Technology and Resource Center Director General Dennis Cunanan. Kasalukuyang umiiral ang ILBO kung saan babantayan ang bawat kilos ng mga ito at aalertuhin ang kinaukulan sakaling magtangkang lumabas ng bansa. Arangkada Balita! Ginito man ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na hindi pa rin nahuhuli ang nasa likod ng operasyon ng Pogo Scam Hub dyan sa Porac, Pampanga. Ayon kay PAOK spokesman Winston Casio, tuloy-tuloy ang kanilang pagmamanman sa mastermind ng nasabing Pogo Hub. Binigyan din pa ni Dr. Casio na isang foreign national ang mastermind na bahagi rin anya ng isang criminal and organization. Arangkada Balita! Hindi po magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala ang oras. 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa ng ilang pang mga pahabol na balita, maaring maghain ng motion for reconsideration ang prosekusyon matapos maabsuelto si dating Senador Laila De Lima sa huli nitong drug case. Ayon kay Prosecutor Ramoncito Ocampo, tatalakayin nila sa kanilang panel ang posibilidad kung maghain sila ng motion. Idinagdag pa ni Ocampo na hindi nila isinasantabi ang posibilidad na kanilang gawin ang lahat ng legal na paraan kaugnay sa issue. Gayunman,
binigyang diin ng prosekusyon na masaya sila para kay Senador Laila de Lima dahil naging boss nila ito. Arangkada Balita! Samantala, handa namang makapagtulungan ang kilalang ID expert na si Art Samaniego hinggil sa investigasyon laban sa mga akusasyon sa kanya. Ayon dito kay Samaniego, tapat siyang makikipag-ugnayan sa mga otoridad upang agarang malinis ang kanyang pangalan sa publiko. Git pa ng ID expert, hindi muna siya maglalabas ng anumang pahayag hinggil sa kontrobersya na kanyang kinakarap bilang paggalang na rin sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Kaugnay nito, inihayag naman ng NBI na dumulog na sa kanilang tanggapan ang ilang mga pribadong kumpanya at ahensya ng gobyerno na nakompromiso ang website dahil kay Elias Kangkong. Nabatid na ibinyag ni Elias Kangkong na inutusan lamang daw siya ni Samaniego na i-hack ang website ng ilang pribadong kumpanya. Talaga ba? At ahensya ng gobyerno upang magamit ang mga ito sa kolum ng ID expert. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Ikinabahala ng grupong Save the Children ang mahigit 21,000 bata na nawawala sa Gaza nang magsimula ang gyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Ayon sa non-government organization, posibleng mahigit 4,000 bata ang natabunan ng mga gumuhong gusali na nasira dahil sa matinding bakbakan, bombahan at barilan. Habang 7,000 naman ang pinaniniwalaang nahiwalay sa kanilang pamilya. Habang tumitindi ang opensiba ng Israel sa Gaza, ay lalong dumarami ang bilang ng mga naglalakong bata. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Patuloy naman ang paglobo ng pambansang delegasyon sa 2024 Paris Olympics matapos madagdagan ang lista ng mga kwalipikadong Pinoy athletes sa trip to Paris. Ayon sa National Golf Association of the Philippines, pasok sina golfers Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina kung saan pasok din ang mga ito sa top 60 para sa Women's Olympic ranking. Kasama rin sa Paris Games, sina Paul Volter, of course, EJ Obiena, gymnast, talaga naman, Carlos Yulo, Alea Fenecan, Levi Ruivivar at Emma Malabuyo. Weightlifters Vanessa Sarno, Elrin Ando at John Seniza. Boxers Yumir Marshall, Carlo Paalam at Nesty Petesio. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Muling nakasama ni Janela Salvador ang Darna co-star na si Jane De Leon na bumida sa Girls Love-inspired na music video. Umani na ito ng 200,000 views sa loob lamang ng isang araw kung saan nasa top 11 sa YouTube Philippine trending list for music. Ang music video na Hey You ay iproduce ni ABS-CBN Music Creative Director Jonathan Manalo at isinulat rin niya ito kasama sina star pop label head Roque Rock Santos at Angela Lim. Tampok ang awitin sa Spotify New Music Friday Philippines at OPM Rising playlists. Arangkada Balita! At syempre, para sa ating viral news, inaabangan nyo, no? Eto na nga. Hindi raw po sa kusina o sa lamesa. Saan? Kundi namataan ng isang, ano ba to? Sinsumulat nito, ha? Isang baboy na ito sa gitna ng kalsada. Hala,
Hala, ano pangalan kaya niyang baboy na yan? Aliw po ang hatid sa netizens ng baboy na nakitang rumarampa sa Cebu Cordova Link Cebu. Expressway. May kaibigan ako nagpunta sila Cebu. Hindi ko lang alam kung napansin nila. Alan Flores ha, yung palitsyon mo ha, baka nalitsyon na. Sino pa yung isa yung kaibigan natin? Si Sir Luigi. Sir Luigi. Oo, ayan. Cebu Cordova Link Expressway. Bakit nakapasok dyan yan? Bagamat natuwa naman po ang ilan, may netizens din na naawa sa baboy. Dahil posible nilang nahulog Ako rin, ito naawa habang ako. sakay ng truck para i-deliver sa ibang bayan. Ay, ganun. Ang laki-laki, ang cute niya, no? Ang Ako yan, iuwi ko rin yan. Naawa Kuha ako. mo ba yun? Saan mo isasakay? Naawa ako talaga. Dadalhin mo? Naawa ako kasi nagugutom. So, yan, ha? eh. Buti hindi naman nasagasaan kasi nakita naman Kasi kawawa lechon naman. capital of the Philippines ang Cebu eh. Oo. Kaya, yun. Ang sarap po ng... Buti hindi siya napili na nahulog siya. sarap po ang lechon. Oo, Yeah. Ang laki-laki pa naman ni Piggy. Hindi na siya hindi na piglet, no? Piggy na Talaga, talaga. ano ba yan? Barako ba yan? Barako. Mukhang ano eh. Mukhang barako eh, no? Ayan, nako. Bata pa. Nagutom tuloy ako, Ate Hindi. Juday. Gutom ako. Alam Parang ko si gusto Ate Iya magpa-lechon ng ano. Ay, salamat nga pala sa Maynilad Ay, oo. Salamatan Thank natin you very ang much Maynilad. sa inyo pong pamerienda treat na walang kaabog-abog. Opo, salamat Si po. Ma'am Madel Saide and Company, salamat po sa inyo. Kay Jennifer Rupo ng Maynilad, salamat din. Sa Anli Water. Of course, magiging Siyempre. makaka-partner na natin din sila sa ating Broadcast Media Congress. Yan, sige. Abangan po ninyo yan, ha? Well, anyway, tayo po ay pansamantala na pong nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23. Kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita. Ako po, muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol, kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. At syempre, happy birthday muli kay Ate Susan. Ate Kay Ma'am Susan! Jeronimo. Palitsyon ka na. Ay, oo, ano natin yan? Isa sa mga Ay, namimiss masugid nila. nating, Namimiss nila ang lechon kasi tagapakinig at tagapanood. bihira lang ang lechon. Nasa US sila, Sa di ba? US sila. Sige, ingat po kayo dyan ha, Pamilya Jeronimo, Ma'am Susan. At syempre, pagsabit po naman ng alas 7 ng umaga, panibagong bugso ng balitaan, of course, kasama po si John Ibanez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.